Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa unang Tesalonika, Kabanata 5, talatang 16 hanggang 18. Ito ang sinasabi: Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kaniyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw, O Diyos, ay sambahin sa magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. At sa umagang ito, Diyos, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo silang abutin, O Diyos, at pagalingin. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan, sa anumang hindi maganda, Panginoon. Tulungan mo silang makabangon, O Diyos, sa karamdaman na kanilang nararanasan sa pagkataong ito, O Diyos, upang sila, O Diyos, ay muli makapaglingkod sa aming kapwa at sa kanilang pamilya, Panginoon. Marami ring salamat, Panginoon, sa iyong pag-iingat mo sa aming mga buhay, sa mga nakalipas na mga araw o gabi, buwan, linggo. At ikaw, O Diyos, ang lagi-lagi naming kasama. Panginoong Hesus, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na magsisipasok sa kanilang mga trabaho. Ingatan mo sila, O Diyos, at ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Proteksyonan mo sila sa daan. Kung sila man ay nagmamaniho ng kanilang mga sasakyan, ingatan mo sila, O Diyos, na makarating na maluwalhati sa kanilang mga opisina, sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Tulungan mo po ang aming mga kaibigan ito, Diyos. Gayon din po, Panginoon, sa aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW. Patuloy mong ingatan ang aming mga kababayan ito na naghihirap doon sa ibang bansa upang mabigyan ng maayos na buhay ang kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas, Panginoon. Tulungan mo po ang aming mga kababayan ito, Diyos. Nilayo mo po sila sa mga pagsubok, sa mga tukso, upang sila, Panginoon, ay makapaghanap buhay ng maayos doon sa ibang bansa. Gayon din po, Panginoon, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kaibigang naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad. Naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Amin din inilalapit sa iyo, Panginoon, ang mga matatanda, ang mga senior, na ingatan mo sila, Panginoon, dahil mahihina na ang kanilang mga katawan. Panginoon, tulungan mo sila. Ilayo mo sila sa anumang mga kapahamakan, sa mga karamdaman. Proteksyonan mo sila, Panginoon, sa lahat ng oras ng kanilang mga buhay.
Gayon din po ang mga bagong silang, Panginoon, na mga bata. Ingatan mo din ang bawat isa, Panginoon. Panginoong Hesus, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming bansa. Nakapili na po kami ng aming mga leaders na mangunguna sa amin. Panginoon, bigyan mo po ng karunungan ang aming mga leaders, ang aming mga senador, ang aming mga congressman, mayor, at mga konsehal, Panginoon, na bigyan mo sila ng karunungang makadiyos upang sila, Panginoon, ay makapaglingkod sa kanyang kapwa na may pagmamahal sa kanyang kapwa, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa karunungan na patuloy mong ibinigkaloob sa amin sa pagpili ng aming mga leaders. Naway ang aming mga leaders ay maglingkod ng makadiyos at makatao. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga, mga kaibigan, ay ang pagiging mapagpasalamat. Yan, mapagpasalamat. Isang kilalang tema sa Biblia ang pagpapasalamat. Sinasabi sa unang Tesalonica, Kabanata 5, talatang 16 hanggang 18, magalak kayong lagi. Palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo at sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Nakuha mo ba iyon, mga kaibigan? Ipagpasalamat natin ang lahat ng mga pangyayari. Dapat na isang paraan ng pamumuhay para sa atin ang pagpapasalamat at likas itong dumadaloy mula sa ating mga puso at labi. Sa mas malalim na pag-aaral sa kasulatan, maunawaan natin kung bakit tayo dapat magpasalamat at kung paano tayo magpasalamat sa iba't ibang kalagayan. Sinasabi sa Awit, Kabanata 136, talatang 1, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. May dalawang dahilan upang magpasalamat: ang dalisay na pag-ibig ng Diyos at ang kanyang katapatan. Ang dalisay na pag-ibig ng Diyos at ang kanyang katapatan, kapag nauunawaan natin ang kalikasan ng ating kasamaan at kung hindi sa pag-ibig ng Diyos, kamatayan lang ang ating hantungan, ayon sa Juan, Kabanata 10, talatang 10, at Roma, Kabanata 7, talatang 5. Ang ating likas na tugon ay dapat na pagpapasalamat sa buhay na kanyang ipinagkaloob. Sa Awit 30, nagpupuri si David para sa pagpalaya ng Diyos. Kanyang isinulat, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan natin, mga kaibigan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman, mga kaibigan. Pinawi mo itong aking kalungkutan. Pinalitan mo ng sayaw ng kagalakan. Paglulukso ko ay iyong inalis. Kaligayahan ang iyong ipinalit. Awit sa iyo ng papuri
at hindi ako tatahimik. O Yahweh, aking Diyos, pasalamat ko'y walang patid. Nagpasalamat si David sa Diyos pagkatapos ng isang mahirap na kalagayan. Hindi lamang pinuri ang Diyos sa awit na ito ng pagpapasalamat sa oras ng kahirapan, kundi inaalala din niya ang katapatan ng Diyos sa nakalipas. Ito ay isang kapahayagan ng mga katangian ng Diyos na kahanga-hanga, ano pat tanging pagpupuri lamang ang nararapat na tugon. May mga halimbawa din tayo ng pagiging mapagpasalamat, mga kaibigan, sa gitna ng mahihirap na kalagayan. Halimbawa sa awit 28, inilarawan ang pagkabalisa ni David. Isa itong sigaw sa Diyos para sa awa, proteksyon at katarungan. Matapos manangis ni David sa Diyos, sinulat niya si Yahweh ay dapat purihin. Dininig niya ang aking mga daing. Si Yahweh ang lakas ko at kalasag. Tiwala ko'y sa Kanya nakalagag. Tinutulungan niya ako at pinasasaya. Sa awit, pinasasalamatan ko siya. Sa gitna ng kahirapan, naalala ni David kung sino ang Diyos at dahil dito, nagpasalamat siya sa Kanya. May katulad na sa loobin ng papuri si Hub sa harap ng kamatayan. Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. May mga halimbawa din ng pasasalamat sa gitna ng pag-uusig ang mga mananampalataya sa bagong tipan. Labis na pinag-uusig si Pablo, gayunman isinulat niya. Ngunit salamat sa Diyos at lagi niya kaming isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya. At sa pamagitan namin ay pinalalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuyak ng pagkilala sa Kanya. Ayon sa 2 Korinto, Kabanata 2, talatang 14. Sinabi sa manunulat ng Hebreo, kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya. May paggalang at pagkatakot. Nagbigay si Pedro ng dahilan upang magpasalamat sa gitna ng kalungkutan. Ang lahat ng uri ng mga pagsubok at sinabi na sa pamagitan ng mga paghihirap, ang ating pananampalataya ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. 1 Pedro,
Kabanata 1, talatang 6 hanggang 7. Mga kaibigan, ito ngayon ang hamon para sa atin. No? Ito ngayon ang hamon para sa atin. Mapagpasalamat ang mga anak ng Diyos sapagkat alam nila kung gaano kalaking halaga ang ibinigay sa kanila o sa atin, di ba? So kakulangan ng pasasalamat ang isa sa mga katangian natin, mga kaibigan, sa mga huling araw, no? Ayon sa pangalawang Timoteo, kabanata 3, talatang 2. Ang masasama ay mga taong walang utang na loob. Dapat tayong maging magpasalamat dahil karapat-dapat ang Diyos sa ating pasasalamat. Makatuwiran lamang na kilalanin natin siya para sa bawat mabuti at sakdal na kaloob na kanyang ibinibigay. Ayon sa Santiago, kabanata 1, talatang 17. Kapag magpapasalamat tayo, mga kaibigan, nawawala ang ating atensyon mula sa makasariling pagnanasa at sakit ng mga kasalukuyang kalagayan. Ang pagpapahayag ng pasasalamat ay tumutulong sa atin para alalahanin na ang Diyos ang may kontrol sa lahat ng bagay at pangyayari. Kung gayon, mga kaibigan, hindi lamang na angkop ang pagpapasalamat. Talagang nararapat ito at kapaki-pakinabang para sa atin. Ipinapaalala nito na sa atin ang mas malaking larawan na tayo ay sa Diyos. No? At pinagpala tayo ng mga espiritual na pagpapala ayon sa Efeso, kabanata 1, talatang 3. Tunay na mayroon tayong masaganang buhay, mga kaibigan. At nararapat lamang na tayo'y maging mapagpasalamat sa tuwina. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, naway matutunan po namin magpasalamat sa lahat ng mga biyaya na pinagkaloob mo sa amin. Matutunan po sana namin ang makontento dahil ito ay mahalaga. Kung maliit man o malaki ang mga biyayang ito, ang importante, Panginoon, ito ay galing sa aming Diyos na tagapagligtas. Amang makapangyarihang nasa kaitaasan, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Ito man ay sadya o hindi sadya. Ama naming makapangyarihan, dinggin po ninyo ang aming mga panalangin. Diyos Ama, nasa iyong mga kamay ang aming pag-asa at ang pagtitiis namin ay mabunga nawa ng kabutihan sa pamagitan mo. Pagpalain po kayo ng mapagmahal at makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Panginoon, ipinapanalangin po namin ang aming mga kaibigan na naliligaw ng landas. Naway matagpuan nila ang liwanag at tanggapin nila ang inaalok mong pagbabagong buhay para sa kanila. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen.
Ayan. Shout out po sa aking mga pinsan diha sa Tambolig, Zamboanga del Sur, na si Mr. and Mrs. Anali de la Rice, Mrs. Mikoy de los Santos, at Mr. and Mrs. Marivic Dolino. Maraming salamat sa inyo mga pinsan, sa iyong malaking pusong nagmamahal sa kapwa at sa inyong mga mahal sa buhay. Maraming salamat.